Yo, what's up guys mga Hamashpit? Kumusta kayo lahat? Ako nga pala si Miko Mosh at maraming salamat sa pag-click at panonood ng video ko na to. And guys mga Hamashpit, thank you very much sa mga nagko-comment, sa mga nag-like, sa mga nagsasubscribe. Yan, maraming thank you sa inyo. Hindi naman madaming subscriber natin, pero malapit na tayo sa 100 subscribers. Maraming thank you sa inyo. And mga Hamashpit, kung meron kayong mga request sa kanta, mga banda, kahit nasa underground or mainstream, i-request dyan sa baba. I-reviewin natin yan, no? And mga Kamashpit, subscribe nyo ako and follow nyo na rin ako sa TikTok. Popost ko dyan sa gilid para makita nyo yung username ko. If meron kayong free time, yan, check out nyo na rin and follow nyo na rin. And ngayong gabi ay re-reviewin and re-reacta natin ang bandang Zild at ang kanta nilang Dekada 70 live sa Wish Bus 107.5. Pare, Zild, men. Okay guys, before ka makalimutan, ang video reaction na to ay recommended and requested ng kapwa nating subscriber and Kamashpit na ang pangalan ay Fusion8578. Ikaw na naman. Welcome back sa channel ko. Sabi niya, magre-reco Zild by Dekada 70. Kay Fusion8578, maraming salamat ulit sa pag-recommend, no? May content na naman ako. And of course, syempre, gusto ko si Zild, men. And etong subscriber na to, siya yung nagbigay sa akin or nagpa-realize sa akin na si Zild merong very outstanding and very impressive na live performance and songwriting, men. Etong subscriber na to, no? Kaya kayo guys, mag-request na rin kayo ng kanta or ng mga banda. Especially pag di ko alam, no, masarap sa feeling discover ng mga ganyan, mga bago. With that being said, yan, ipopost ko dyan sa gilid yung mga nireview ko na kanta ni Zild. I think okay naman yung mga pinagsasabi ko dyan. Syempre gawa ko yan, bias ako. Panoorin nyo na. Wala nga masyadong maraming sasabihin dahil syempre, yun, Zild to, men. I mean, kumbaga, yung mga previous na sinasabi ko palagi pagka nire-review ko sa Zild, parang paulit-ulit na yun. Panoorin nyo na lang yung iba kong video about sa kanya or review about sa iba niyang kanta. Sana, itong kanta na to, hindi ko pa ito naririnig, men. 100%. Wala pa akong idea kung tungkol ba saan itong kanta na to. Paano ba yung message? Paano ba yung atake? Para ba siyang old school ulit na, alam mo yun, 70s na kanta? Or parang this time ba depressing ulit? Or I don't know, kasi malawak yung variety ng genre ni Zild. And I give 100% credit sa kung ano mang ginagawa niya. Kasi impressive kung paano niya ginagawa yan. Jumping from one genre to another genre and then doing it all over again sa mga kanta niya. Impressive yun para sa akin, no? Lumalabas siya sa comfort zone niya. Yun, kudos para doon. And yun, hindi ko masyado matatagalin guys. Reviewin and reacta na natin si Zild at ang kanta niyang Dekada 70 live sa Wish Bus. Dinadivert yung sorry. Nice. Disco pop, no? Sarap sa tenga nun. Gusto ko yung bass, dent. Sarap sa tenga. Tapos parang kang nakikinig ng The Elements, men. Sarap sa tenga. Balik ka konti, guys. Play ko na. Yan, no? Ako sa garapon, umiikot lang ang pagkakon. Wait lang, message muna nung kanta, lyrics muna, no? Parang he is telling us what happened in 1970s. Ano ba nangyari in 1970s? Martial law? Marcos, no? Sabi niya kasi maraming suppressed na information, maraming bulag sa katotohanan, maraming black
propagandas. No? Parang sinasabi niya na ganun. So far, yun yung pagkakaintindi ko. Okay, balik ko konti. May parang ano to, no? Parang political controversial. Hindi ko alam paano siya i-describe or i-define. Pero it's like he is telling yung mga nangyari nung 1970s or martial law. Tama ba ako? Okay, sige, play ko na guys. Diretso ka doon, ako sa garapon. Yun, no, sinasabi niya na ano, na huhulihin ka kaagad. Diretso ka doon. Diretso ka doon, diretso sa garapon. Tama ba ako? Alam mo yun, parang papatayin ka agad, cremate ka agad. Walang justice, walang due process, no? Yun. Play na natin. Ikot lang ang pagkahon. Chorus. Ang bago, dekada, si Delta. Umiikot lang ang pagkahon. Ang bago, dekada, si Delta. Chorus yun, no? Ayoko bumalik doon. Bawal ang magsalita kapag may napuna. Di ka nalala, uunawain pa. Bakit ba sinasabi na mas maigi daw noon, mayaman ang buo? Di nila alam, maraming natugo. Okay, yeah. Sinasabi niya na ano, no? Kinikwento niya yung nangyari nung dekada 60 or 1970s nung martial law, no? Sinasabi niya na ano, hindi niyo alam kung ano yung nangyari. Maraming human rights na na-abuse, na hindi nagkaroon ng proper jurisdiction or due process, no? Maraming namatay, maraming nagulo, maraming dugo ang dumanak, no, sa Pilipinas noong martial law. Sinasabi niya yun. It's coming from him, hindi ko sinasabi yun. This is a political opinion. I mean, I don't wanna, alam mo yun, parang I don't want to bring up some political shit sa channel ko. Pero it's the way how he is telling us na ito yung buhay dati or ito yung buhay ng martial law. And then may mga nagsasabi na mas maganda pa daw dati, no, pero wala kayong alam, no. Pwedeng biktima kayo ng black propaganda. Pero of course, syempre yung opinion ng tao pagdating sa politika is very split 'yan, no. Alam mo 'yun, may kanya-kanya tayong pagkakaintindi and subjective ang mundo ng politika. Or although para sa akin lang naman, I think hindi siya 100% subjective kasi alam mo yun, parang you are trying to manage the system by the definition of law and the state and whatever it means para, alam mo yun, mapaganda or ma-define kung ano man yung batas noon at batas ngayon. So, I don't know. Ano yun? Kumbaga, it's a 100% na systematically defining and, alam mo yun, endless na pagtatalo, pagdedebate, constructive na criticism, no? You can say na na para siyang religion na there's no definite good or bad pagdating sa politika. Laging merong masasagasaan na opinion, laging merong human rights or merong karapatang pantao na masasagasaan pagdating sa usaping politika. And maraming ma-offend, no? So, this is very political. Hindi ko sinasabi na against ako sa kanya, hindi ko rin sinasabi na pabor ako sa sinasabi niya. I'm just trying to interpret the song kung paano ko siya naiintindihan. I mean, ano naman ako sa opinion. Welcome naman ako sa different opinion and hindi naman ako makikipag-argue. You know, you do you and I do me. Parang, kumbaga gano'n. Okay, play ko na guys. Daw noon, mayaman ang buo. Di nila alam, maraming natugo. Umiikot lang ang panahon. Ang bago, dekada, si Delta. Umiikot lang ang panahon. Ang bago, dekada, si Delta. Yeah, yung chorus niya. Gusto ko yung chorus Balik tayo sa pagiging musical, no. Gusto ko yung chorus. Yung tan 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 tan, tan, no. Yung cadence, yung flow nung kung paano niya kinakanta, yung tono ng boses
no? I do love that. Yung flow, no? Gusto ko yun. Pati yung instruments, tan 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 tan. Tsaka yung yung bass, man, pinaka napapansin ko sa as a band, no? As a whole, yung bass guitar. Napakasarap sa tenga kung paano niya inarrange yung bass. Piyesa niya, ng bass niya. Goods na goods yun. Okay, pagdating naman doon sa message nung chorus, sinasabi niya na umiikot lang ang panahon. The history repeats itself, no? Wala naman ako masasabi about doon. I mean, totoo naman no? Yung mga nangyayari dati pwedeng mangyari ulit yun. Especially pagdating sa politika, no? Pagdating sa managing a country, alam mo yun, parang trying to build a system to control the people or to keep things organized, no? Maraming masasagasaan, maraming opinion na madi-disregard. You know what I mean? You get the point, man. Play ko na, guys. Papasok na ata yung bridge. Bago dekada si Delta. Umiikot Nice. lang ang panahon. Ang bago dekada si Delta. Umiikot lang ang panahon. Ang bago dekada si Delta. Ang bagong dekada si Delta. Heto ba ang nostalgia na inyong inaasam? Halika't balikan, nakikita mo ba yan? Dasang paraan. Umiikot lang ang panahon. Nice. Balik chorus lang. Dekada si Delta. Umiikot lang ang panahon. Ang bago dekada si Delta. Umiikot Yeah! lang. Fuck this man. Ito yung gusto ko kay Zild talaga, man. Di siya takot maging maging chaotic. Di siya takot maging expressive dun sa performance niya, dun sa mga kanta niya, no. I do love the craft. I do love the musicianship. Yun yung gusto ko, man. Parang wala kang gini-gatekeep kung magmukha ka man tanga, magmukha ka man ewan, magmukha ka man weirdo pagdating sa mata ng iba. Wala kang gagawin kundi mag-express lang. Parang I'm not here to impress, no. I'm here to express. Ganon si Zild, man. Nakikita ko sa kanya yun. Yung pagiging dugo ng isang emo. Pagiging, alam mo yun, parang dugo ng rockista, dugo ng metalista, or dugo ng musikero, rather I say, man. Ganun. Gustong-gusto ko yung conviction niya na yun. I love that, pare. Balik ka konti. Si Delta. Umiikot lang ang panahon. Ang bago dekada si Delta. Umiikot lang ang panahon. Ang bago dekada si Delta. Umiikot. 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 Ang bago dekada si Delta. Yeah. See the conviction, Fred. See the performance. Napakaganda, no? Sarap panoorin, men. Kumbaga, ikaw bilang listener din, may enjoy mo din kung paano siya mag-perform. Hindi lang sa dahil gusto mo yung kanta nila, no? Kasi may mga ganun parang gusto mo yung banda kasi gusto mo yung kanta, gusto mo yung rhythm, gusto mo yung beat, gusto mo yung instruments. Pero may mga time na gusto mo yung banda kasi you like how they perform, how they portray, how they convince you kung paano sila kumanta, paano sila sumayaw, kung paano sila tignan sa stage, paano sila sa live, paano yung fashion, yung hair color and everything. Alam mo yun, parang, you know what I mean? Men, hindi lang siya, malawak yung appreciation natin pagdating sa mga banda na, or artist, or persons, or icons na, alam mo yun, in-idolize natin. So, you get what I mean, men. And si Zild, gustong-gusto ko kung paano niya pinoportray yung sarili niya, dinadala yung sarili niya. And yung banda na to, as a whole, as a band, sarap sa tenga.
10 out of 10. Salamat kay Fusion8578. Nakakadami ka ng request sa akin. Anyway guys, hindi ko na masyadong patatagalin. Muli, ako nga pala si Miko Mosh. Maraming salamat sa pag-click ng video na to. Kung meron kayong mga request sa kanta or mga banda na nasa mainstream, kahit nasa underground, yan, request na lang dyan. And mga kamashpit, subscribe nyo ako and follow nyo na rin ako sa TikTok. Maraming thank you. Kung meron kayong free time, yan, check out nyo na rin and follow nyo na rin. Kita tayo sa next episode. Bye-bye!